So magandang araw po sa ating lahat. So actually po, madami pa rin pong nagtatanong sa inyo kung magkano daw po ba yung nagastos namin nung nagpa-process kami ng kidney transplant. So actually po, may nagawa na po tayong video before, pero nagbigay lang po ako sa inyo ng idea kung magkano po yung gagastusin. Kasi during that time, wala pa po akong, hindi ko pa po talaga alam yung kung magkano talaga yung nagastos namin. Kasi sabi ko nga po, hindi po kasi talaga ako pala compute kung magkano yung nagagastos namin. So, medyo nai-stress ako kapag nalalaman ko na malaki yung amount. Yeah. So, sa amin po kasi, bale, ang i-compute lang po natin is yung nag-start talaga kami na tuloy-tuloy yung proseso. Bale kasi nag-start kami ng 2018, tapos nahinto, 2019, nahinto, mga ganun ba. So, nung 2021 na, October 2021, ito yung lumuwag-luwag na konti from pandemic. And during that time, wala pa po kasing bus, ganyan. So, yung sasakyan talaga namin yung dala-dala namin, tapos nag-hire kami ng driver. So, ganun yun. So, upon computation ng mga resibo, ito po kasi hindi siya kompleto yung iba nawala, pero ito yung mga resibo namin nung naglalakad kami ng kidney transplant. Sa donor po ako mismo, ang nagastos po is nasa around 80 to 120,000 pesos. Parang ganun po yung nagastos ko sa akin. Kasi yung iba wala. Tapos ang pinakamahal talaga doon is yung tissue typing at saka yung last na operation sa akin na ginawa. Kasi nasa 25,000 yun yung operation na ginawa sa akin. Yung chinek yung bukol sa idodonate kong kidney. So, yun yung nagpamahal pa. So, around nasa 80 to 120,000 pesos. Tapos, sa asawa ko naman, during work-up days po ito work-up days. Yung sa asawa ko naman po is nasa 100 to 160,000 pesos. So, umabot kami ng ganun kalaki kasi wala naman po kasi kaming guarantee letter, wala kaming GL, ganyan. So, more on cash talaga kami. Tapos, yung ibang test pa, pinagawa namin sa ibang hospital kasi nga po, hindi available sa NKTI, ganyan. So, dun kami napapamahal kasi wala kaming discount, ganyan po. Parang PWD lang po yung discount na ino-honor ng ibang hospital. Yan. So, hindi namin magamit yung green card. Tapos, makwento ko lang kasi ang alam ko kasi talaga, kasya yung 600,000 pesos nun. So, bago kami mag-start ng process ng kidney transplant namin doon, meron po akong 600,000 pesos na cash on hand. Tapos, around mga na po siya, April ng 2022, ubus na po. Naubos na yung 600,000 pesos na yun. So, sabi ko nga, ang liit lang nung parang 300 lang, almost 300 lang or 300 yung nagastos namin sa work-up namin. Tapos, yung 300, napunta siguro sa expenses po namin na from Nueva Vizcaya to Manila. So, medyo malayo po kasi talaga kami sa NKTI. So, nasa around 6 to 8 hours po yung biyahe. Tapos, during that time pa kasi, di ba, pandemic, sobrang mahal ng diesel. So, pinakamababa namin noon na expenses is nasa 7,500 pesos. So, naubos siya from October 2021 na may 600,000 pesos ako. Naubos ng April, May, June, yan na problema na kami kung ano yung gagamitin namin sa pang process namin, pang laboratory namin, mga ganyan. Yan yung time na super struggled na kami. Mga May, June, July hanggang sa matapos na. And nagkanda utang-utang po kami ng malaking amount din. Kasi hindi po biro talaga yung gastos, yung expenses namin yung from Nueva Vizcaya, yung gas namin, pambayad ng driver, pagkain namin. So, hindi lang naman po kasi kunyari pumunta ka ng NKTI, pinagawa mo na lahat ng labs. Hindi po kasi talaga kasi ganun yun. So kunyari pupunta ka ng NKTI,
magsasubmit ka lang ng papel, tapos uuwi ka na, tapos balik ka ulit, magpapaschedule ka ng schedule mo sa NKTI. So parang pabalik-balik kasi siya, hindi yung kunyari pumunta ka ng isang buwan, okay na lahat doon. So sa amin po kasi under kami ng social service, pero parang sobrang napamahal pa rin po kami kasi yung pabalik-balik talaga namin sa NKTI, yung halos every 2 weeks pa kasi dati nung nasa around mga, yung medyo pandemic pa, ganyan. So, every 2 weeks dati nun. Tapos, meron yung every week kasi magsasubmit kami sa Hope. Tapos, magsasubmit kami sa, sa social service. Tapos, magpapalaboratory kami ngayong week. Tapos, next week, yung schedule namin ng check-up. Tapos, pagpunta namin doon, wala pa yung titingin sa amin. Mga ganun ba? So, mayroon pa yung mga times kasi na pumunta kami ng NKTI, yung schedule pala namin, biglang naibahan yung schedule. So, parang pupunta kami ng NKTI na wala kaming gagawin, tapos uuwi na lang po kami. So, ganun lagi kasi. Tapos, meron yung time na pupunta kami, magsasubmit nga lang po ng papel, tapos mag-check up, tapos magpapalaboratory lang, tapos uuwi na naman po ng province. Kasi nga po, yung mga lab test, ang i-honor lang po nila is yung mga nagawa lang din po sa NKTI. Unless, wala po yung test na yun sa kanila. So, ganun po yung nangyari sa amin. Kaya, pabalik-balik kami ng NKTI. And hindi lang naman po 10 beses lang. Kasi, umabot po kami ng 1 year and 10 months na pag-process sa kidney transplant. So, imagine mo po yung 1 year na halos every 2 weeks or every week kami na pupunta ng NKTI. So, mas namahalan po kami sa expenses compare po dun sa binayaran namin sa NKTI sa mga lab test po niya. So, yun. Kaya siguro, mas okay po pagka gusto ko lang i-share sa inyo. Mas kung wala naman po kayong work sa province, tapos taga-province kayo, tapos gusto nyo po na ilakad yung mag-process ng kidney transplant, kung pwede kayong humingi po ng slot sa NKTI mismo, tapos dun nyo na lang po lahat gawin. Parang feeling ko mas makakatipid. Sa amin po kasi andito yung work ko, andito yung negosyo ko sa province, kaya kailangan naming umuwi. Tapos wala kaming slot sa NKTI, medyo pahirapan din po kasi yung pagkuha kasi sobrang dami na po ng mga nagda-dialysis kasi. So punuhan lagi din doon. So siguro kung meron po kayong makukuhanan ng slot near sa NKTI, ganyan. Kung pwede kayong mag-boarding na lang doon or mag-apartment na lang doon, parang mas okay pa po, mas makakamura kayo. Kung wala naman po kayong any work, ganyan. So sa amin po kasi andito yung business namin, so tapos andito yung dialysis center namin, so kailangan talaga uwian po kami. So, yun lamang po. Ayan, so parang basta yung 600 ko na ubos ng October to April ng 2022 na naubos. Tapos, nagkanda utang-utang na talaga kami. Mga around, hindi ko na din alam kung magkano yung mga utang namin, basta malaki. Yan. Sa mga nagpa-kidney transplant na mas mura yung nagastos, ganyan. Pwede po kayong mag-comment sa baba, sa comment section natin para i-share naman po ninyo kung ano yung ginawa nyo, kung paano wala kayong nabayaran or mas nakatipid kayo, ganyan. Or magkano ba yung nagastos nyo para bigyan po natin ng idea yung mga nagbabalak po na magpa-kidney transplant. So, pwede nyo pong i-comment down below sa ating comment section at i-share naman po kung magkano yung nagastos nyo or ano yung mga ginawa nyo para mas makatipid po kayo sa pagpoproseso nyo ng kidney transplant. So, kung nakatulong po yung video na to sa inyo, pwede nyo pong i-share yung video para magkaroon po ng idea yung mga taong gustong magpa-kidney transplant. Or kung may mga kakilala po kayo na dialysis patient, ganyan, na gusto magpa-kidney transplant, ayan. So, pwede nyo po silang itag o pwede nyo pong i-share yung video na to. So, maraming salamat po and thank you so much. Bye-bye!